Trial at DZRH Special Coverage. Papatuloy po ang ating special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nakakasama pa rin po natin dito sa ating studio si Attorney Reyes Del Rosario and of course si Yuel. Magandang At may mga hapon po muli. hanging questions tayo kay Attorney Yuel. Go ahead. Unahin na natin. Natapos na tayo sa grave threats. Ngayon, attorney, ngayong araw, nakatakdang ipasabina yung bank records sa AMLAC. Tingin niyo po ba may sole authority yung Senate? Katulad ng sinabi ni dating Senate President Frank Drilon, na veterano na ng impeachment trial. Talaga bang hindi na kailangan pwede bang gawin ng Senado yon kahit walang pahintulot mula sa Pangulo? Yeah. So what we're talking about yung mga BIR records. No? So nakalagay po sa batas that there are only 3 exceptions under the law na pwedeng ma-compel ang BIR to reveal the tax records of an individual. Ang sinabi naman sa decision ni Presiding Officer Chis Escudero, sinabi niya doon na we will allow the subpoena, but it's now up for the prosecution on how to satisfy any of the 3 requirements under the law para mabuksan natin ang tax records. Kasi tama ka, Sir Ewan. These are 2 things. Subpoena, kukunin mo lang yung BIR box. Correct? Ang pagbulat-lat ng BIR box na yon ay depende na kung ma-fulfill yung nakalagay sa batas. Yun yung sinabi ni Senator Chis Escudero. So, the ball is now on the prosecution's court. So, depende na sa kanila kung paano nila i-execute yon. Pero ang maganda dito, I think it's already a victory for the Filipino people na na-convince ang impeachment court to na kunin ang BIR box ulit. Kasi di ba, ni-return na nila yon. Yes. And this is a chance now for the Filipino people to look at these documents which will prove kung nagnakaw ba talaga si VP Sara or hindi. And at the same time, it's also an opportunity for VP Sara to prove herself na hindi talaga siya nagnakaw. Sinasabi, iduktong ko lang din na Sister Ella, no? Sabi nila wala silang kinatatakutan kahit anong records. Pero may mensahe ba yon? Kasi kahit sabihin nila na hindi sila takot sa kahit anong records, pero still yung manifest nila ay pagtutol na yun yung paninindigan nila, yung ground nila na wag nang buksan yung bank records. So ang question natin, ba't pa sila nagkaroon ng oral argument kung hindi naman pala sila tututol and they're really willing to show the documents? You have to remember na sinabi ni VP Sara during the prosecution time na hindi kami haharap sa hindi kami haharap sa House. Ang haharapin namin is the impeachment court and we're willing to present all the documents that they want. I am willing to testify. Pero ang pinapakita ngayon ng defense ay otherwise because even the first witness himself binabar na nga nila, pinipigilan na nga nila. So ibig sabihin ayaw nilang matuloy yung investigasyon, ayaw nila na i-present ang mga dokumento that will prove VP Sara whether VP Sara is guilty or innocent, and ayaw nilang ipakita sa taong bayan ang mga dokumento that will really say that VP Sara betrayed public trust, no? So yun yung ano natin dito. If the defense or if VP Sara ay wala talagang kinakatakutan, wala talagang ginawang masama, wala talagang pagnanakaw na nangyari, bakit silang takot ipakita ang mga dokumento? No, so yun lang naman yung ano natin. Kasi parang ang dating kasi nung mga nakaraan din ang statement ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ay parang medyo may pagtutol nga na buksan itong mga records ni Vice President Sara Duterte. Pero Attorney, alam natin wala tayong idea ano yung laman. Pero on your opinion, mas okay na buksan na lang yung box? Yeah, because it will tell us a pattern Ang gusto namang i-establish ang prosecution dito is a pattern, no? Titingnan natin magkano ba ang laman ng bank statement si VP Sara, magkano ba ang declared na income tax niya, income niya during the period na hindi pa siya public official or during the period when she was the mayor of Davao. And we will compare it now sa progression kung gaano kalaki ang tinaas when she became the vice president already. Because this will tell you na kung this will tell you na may unexplained wealth kasi kung yung pagtaas ay sobrang exponential
then this will tell you na baka nga questionable itong saan nanggaling tong pondon to, saan nanggaling yung pera na dineclare niya as income, no? Kasi alam naman natin magkano lang ang income ng Vice President. Magkano ba ang sweldo ng Vice President? 400,000. Tapos kung makikita natin na bakit million ito? Because you have to remember also na as the Vice President, yun nga yung kino-question because there are also 19 companies to be subpoenaed that are allegedly linked to the Vice President. And klaro sa Constitution natin, sa batas natin, na bawal po humawak ng ibang other position ang Vice President other than the Vice Presidency because we want her to focus on her position. Now, if she is a board of director of a certain corporation, paglabag na sa batas yun. If she was named as a consultant for another corporation, bawal na rin yun sa batas. So, ito yung tinitingnan natin. Is there a way to prove VP Sara's wealth, no? Kaya nga kina-question din ng prosecution, bakit sa SALN mo sobrang dami na declared mo zero yung value ng cash deposits mo and cash on hand mo? Because that's impossible. Kahit kunyari mga blue collared workers, kunyari tricycle driver natin, merong cash on hand yan at the end of the day because nagtrabaho siya eh. Bakit wala kang sweldo? Ikaw, VP Sara, 400,000 yung sweldo mo every month. Bakit wala kang cash on hand? So these declarations, itong mga lumabas na mga dokumento and lalabas pang dokumento, this will help prove whether or not nagnakaw ba talaga si VP Sara sa kaban ng bayan. Pero attorney, may naging statement si Senator Amy Marcos patungkol nga dyan. Ang argumento ni Senator Amy Marcos nung nakaraan ay sabi niya ay dapat kung bubuksan man yung mga records ni Vice President Sara Duterte ay yung panahon na siya ay nanungkulan lang as Vice President at hindi yung 20 years back pa. Yeah. Yun po ang argumento niya. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Well, that defeats the purpose of looking at the pattern. Kasi paano natin malalaman na may unexplained wealth kung titignan na natin nung time na Vice President na siya? Yun nga yung pinuprove natin na bago siya maging Vice President, ganito lang ang value niya o ganito lang yung net worth niya. Tapos na naging Vice President siya, sobrang lumaki yung net worth. So, if hindi natin makikita yung mga documents prior to her being the Vice President, there is no way for us to establish na nagnakaw talaga siya or meron siyang unexplained wealth. So yun. Actually, ako nga, I don't agree with Senator Robin in a lot of things. Pero nung sinabi niya na, kung ganun po pala, presiding officer, buksan na lang natin lahat ng bank records ng lahat ng senator. Ako, I agree. Buksan na natin lahat ng public officials. Kasi at the end of the day, dapat po may pananagutan ang mga public officials sa taong bayan. And kasama sa pananagutan na yun, kasama sa accountability measure na yun, is to ensure na hindi nyo pinagnakawan yung taong bayan. And how do you prove that? By looking at your bank records, by looking at your tax records, by looking at your SALN. Sa ibang bagay, attorney, well actually, bago tong sa ibang bagay na to, in conclusion, iduktong ko na dyan sa usapin ng bank records. Hindi ba dapat lubos-lubosin na natin pati yung mga foreign currencies? Yes, that's a good point, no? Kasi if you remember yung nangyari kay Chief Justice Corona, ang pinaka tumatak sa tao and pinaka natamaan siya is yung foreign bank accounts niya kasi hindi ito nakadeclare sa kanyang SALN. Yun yung the reason why he was convicted and he was removed from office. So ako, I agree, dapat kasama yung foreign bank deposits niya. Pero I think the Supreme Court, the impeachment court rather, is being careful kasi klaro sa batas natin kung kailan lang pwedeng buksan ang foreign bank records ng isang individual, no? And hindi kasama doon yung impeachment, unfortunately. So basically, I think they're trying to be careful, pero they could have done it then they could have included it sa subpoena. Ang sinasabi nga always ni Chis Escudero, ito yung gagawin natin, pero this does not preclude the prosecution or the defense or even an ordinary taxpayer to question it before the Supreme Court. Yun yung ginagawa nilang disclaimer. I don't understand kung ba't hindi nila nagawa yung disclaimer na yon dito sa foreign bank accounts na ito. For example, sinabi ni Chis Escudero, for this impeachment court, we will follow the 16 threshold, pero i-question nyo sa Supreme Court kung hindi kayo agree. Sinabi niya rin na, we will open the BIR box, pero kung hindi kayo agree, i-question nyo rin sa Supreme Court. So, ganun yung ginagawa ni
presiding officer, hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi niya sinali itong foreign bank accounts. And tama ka, sir, pwede siya. Actually, marami pa tayong gustong itanong sa'yo, attorney, pero mukhang kailangan ka naming pakawalan na. Pero bago ka po namin pakawalan ng tuluyan, sana po huwag kayong madadala. Sana ma-invite pa namin Yes, kayo dito no sa mga problem. susunod. Pero ito ang aking huling katanungan, attorney, on my end. Si Yuel, ikaw baka meron kang katanungan. Sa pagdinig kahapon, attorney, sino sa tingin mo ang panalo? Prosecution o depensa? Kahapon lang, in all fairness with the defense, I think they had their wins as well, no. Si prosecution, they had their wins in the sense na, again, ako for me hindi na kailangan yung testimony ni Director Matibag because with the 2 NBI agents already and the lawyer, they were already able to prove na authentic yung video and hindi siya doctored at yung video na iyon ay containing yung mga statements si VP Sara Duterte. Nagkaroon ng wins ang defense in the sense na they were able to attack yung present na document nila Scanias. And that was a parang a lapse on the part of the prosecution. Sige, ibigay na natin. I'll give the win to the defense yesterday. Yun lang naman yun. Pero I think, since matatapos na yung Article 4, I think with the evidence that we have, with the testimony that we have heard, I think enough na yun to convict VP Sara Duterte. Alright, nako. Panghuling bagay na lang, Sister El. Ikaw na, Yuel. Kahit sabihin na, alam naman natin lahat na hindi dapat nag-aabogado the term. Pero hindi naman ang taong bayan, nararamdaman naman kapag ang isang senator judge ay nag-aabogado. Sa katunayan, nag-aaway-away nga ngayon yun. Na hindi lang nagpaparinigan sa mismong impeachment court, kundi sa pati online, sa X, sa Facebook, nagpaparinigan. Your thoughts, attorney? I think the presiding officer should do something about this because nga at the end of the day, ang hinihingi lang naman sa isang senator judge is to be impartial. And we also have to preserve the credibility of the impeachment court kasi kung walang credibility ang impeachment court, kahit anong desisyon na ilalabas sila, hindi maniniwala ang taong bayan. So, dapat gawan na siya ng paraan, whether or not to admonish, katulad ng ginawa nila kay NBI Director Matibag, to admonish these senator judges who are showing partiality, or to admonish them for releasing statements outside of the court because at the end of the day, sila pa rin yung magre-reflect pa rin yun sa kanila as an impeachment court. So, sana gawan ng paraan ni Senator Chis Escudero itong bangayan na nangyayari between senator judges because while we respect kaming lawyers, malaki ang respeto namin for judges, while we respect them for their position as senator judges, hindi po natin may kakaila na karamihan marami po sa kanila or some of them are actually showing and are not afraid to show na they are partial, no. So ito na lang po yung masasabi ko for the senator judges. Ipakita niyo po sa taong bayan na hindi po para sa interes ng isang tao ang pinaglalaban ninyo, pero para sa interes ng taong bayan. Very well said, attorney. At with that, maraming salamat po for being here sa pagsama po sa amin at pagbibigay sa amin kaliwanagan at lecture na rin, attorney. Maraming salamat sa libreng lecture ngayong hapon. Para tayong mga estudyante yes, na nasa classroom. At marami tayong natutunan ngayong hapon, Yuel. At gayon din sana sa ating mga tagapanood at sa ating mga tagapakinig. Again, nakasama po natin sa studio, Attorney Edrasel Reyes Del Rosario, isa pong registered nurse at isang law professor. Thank you, attorney. Thank you, attorney. Magbabalik tayo. Pilipinas, ang oras, 1:48.